So, wala naman talagang problema. Ang problema lang kung inaangguluhan mo talaga ng masama at iniisipan mo ng masama at pinapakalat mo na sa taong bayan na ito'y masama. Pero ang taong bayan naman nakikita naman talaga na hindi naman talaga, wala naman talagang problema. Opo, bago lang ulit si partner MJ na pag-uusapan yung MOOE. No, ngayon, babasahin mo yung sa social media. Naging viral din yung usapin sa MOOE dahil nga sa Kongreso, certification lang. Eto, talagang binubusisi nila lahat yung issue po sa confidential fund. Ano pong masasabi nyo rito na resibo, hinahanapan ng resibo, pero yung mga mambabatas, wala talagang kumo-question. Well, pag-uusapan lang sa social media, by certification lang yung pag-liquidate. Yes, yan ang ating narinig and tayo kasi merong ganyang budget sa opisina ng mga congressmen. Problema natin, tinanggalan tayo ng ganyang budget dati dahil tayo ay kakampi ni Vice President Sara Duterte. Pero yan ang kalakaran sa Senado at sa Kongreso. Pipirma yung honorable member na sinecertify na it was used for the office and sa kabutihan ng kanyang opisina. Kaya lang ako, kine-question ko rin yan Kasi kine-question ko kung saan dinadala ng mga makakaliwang kongresista yung kanilang MOOE. Tapos kunyari, ang sweldo ng isang kongresista, more or less 200,000 a month, pero nakalagay sa salin ng isang kongresista makakaliwa, 16,000 lang sa buong taon. So, nagtataka ako dito sa kung meron akong kine-question dyan, yun talaga sa mga makakaliwa ko sa nila dinadala ang kanilang mga pondo. Chairman, huling topic lang, no? Kasi Article 1 na nagsimula ngayong linggo, pero last 2 weeks ay Article 4. And batid ko po na meron kayong personal knowledge, lalo na yung pagdala kay Yusek Lopez sa House of Representatives. Andun kayo, sir. Pakikwento naman yung nangyari. Naalala natin yan. Nung na-detain si Attorney Lopez. Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte, so nalaman natin na si Vice President ay matutulog sa Kongreso. So pinuntahan natin si Vice President Sara Duterte and alam ko may lockdown dati sa House, nakapasok lang tayo kasi yung Duterte Youth Party List member naman ng Kongreso. So mga 11 PM nakapagdala tayo ng pagkain, mga unan, inumin kay Vice President Sara Duterte and sa kanyang security. Siguro lilima lang yung security niya, kasama na pala staff doon. Tapos umalis tayo ng after mga 1 to 2 hours. Tapos nakita na natin na nung umaga na nagkaroon pala ng Zoom meeting. Parang Zoom press con. Zoom press con ng madaling araw. And nakita natin na talagang ang nakatrigger doon is pinuntahan pala ni Vice President si Attorney Lopez na nakadetain sa isang parte ng House. Tapos gusto yata silang ilabas o ilipat. Tapos nandun sila, nakulong silang dalawa. So ako, ang personal ko dyan, interpretation ko, nandyan yung Vice President ng Pilipinas. Most voted ng sambayan ng Pilipino. 32 million. 32 million. Sa buong kasaysayan ng bansa, yan ang pinagkakatiwalaan. Anak rin siya ng dating presidente na pinagkakatiwalaan ng bansa. Tapos, in one morning, isang madaling araw talaga, nandiyan kayo sa isang corner na parang aarestuin kayo. Wala naman kayong kaso. Yun ang congresswoman na sinasabi ko, si Franz Castro, may kaso nga, convicted Hindi naman naaaresto. Itong pinapahirapan nyo, I think si Franz Castro pa nga nagpa-detain dyan Isa sa mga nagpa-detain dyan So talagang mainis ka. Bakit ganun ang sistema doon? So nangyari dyan, nung umaga na, nagpunta silang St. Luke's. Tapos doon na kami nakasunod sa St. Luke's. At nakita natin si Vice President Sara Duterte, si Attorney Lopez, tsaka si Senator Bato de la Rosa nasa emergency room. And talagang naawa tayo kay Vice President tsaka kay Attorney Lopez kasi pinapahirapan kayo nang wala naman kayong kaso. Pagbukas mo ng pinto ng emergency room, merong halos 400 na tropa ng gobyerno sa labas sa pangunguna ni General Torre noon, si IDG Chief, na inaantay sina Attorney Lopez. So ano yun? 'Di ba? Walang kaso tong mga ito.
Ito ay dalawang abogada, law-abiding citizens. Bakit ganun ang trato sa kanila? So talagang mapipressure ka kahit sino naman tao mapipressure ka So yun ang ating naalala nung araw na yon. Yung pala yung konteksto, Chairman. Opo. Yung pagpunta mo nung HREP that night, may kuryente ba o wala na? Pinatayan sila ng aircon Ang aircon. Kasi mainit Sinabi rin sa akin ni VP, pinatayan sila ng aircon. Tsaka ilaw. Parang kasi nung press con, parang walang ilaw Parang, Sinabi rin na pati ilaw, pero hindi ko na naabutan yung sa ilaw, nauna yung sa aircon. Tsaka yung ano na Okay, no? ililipat nga sila ng bilangguan, regular na bilangguan. Oh, yan. Yung gano'n na magtataka ka na meron naman doong tawag nito, silang detention, di ba? Lahat naman ng mga pinako-contempt ay nandun. So, halo-halo na yung emosyon. In fact, nandun din tayo nung nag-cover tayo, magkasama tayo sa St. Luke's, galing pa ng House of Representatives. Sa ano pala, VMMC, no? Marami masyadong mataas yung emosyon during that time, nabanggit mo nga, no. So, doon naman po sa kasi kayo po nasa ano din ninyo yung sa militar, yung sa threat assessment po patungkol doon sa meron dang pattern of violence. Pero parang ang pinag-ugatan is nangyari isang kalahating dekada na doon nagsimula yung pag-trace nila sa pattern of violence. After nun, ang sinundan na ata is itong Vice President na, si VP Sara. Ang pinatutungkulan natin yung pagsuntok niya doon sa sheriff. Katanggap-tanggap ba yun na may ganung pattern of violence po, Chairman? Parang wala namang pattern. Parang nag-iisip lang sila ng kung paano ilalagay sa bad light si then Mayor Sara Duterte. Ang nangyari noon ay nagkaroon ng flood sa Davao City and si Mayor Sara Duterte ang pinuno ng syudad. Merong namatay sa baha and gusto na silang ilipat nung sheriff yata. And sinabihan lang niya na kung pwede magantay lang ng ilang oras kasi nga may mga namatayan, merong nawala ng gamit at syempre tuliro lahat dahil dinaanan ng baha at sakuna. So parang hindi yata yung sheriff hindi yata, I don't remember kasi wala pa ako noon, pero parang hindi sumunod, hindi na pagbigyan. 2 oras ata kung di ako nagkakamali. So talagang meron kang mga constituent dyan na namatay, and mga nawawala ang gamit, mga bata, walang makain. So dapat sana pagbigyan mo naman ng konti yung mayor. So baka doon nangyari yun. Ang kumbaga si sheriff gusto talaga i-enforce na alis na kayo dyan. May patay nga. May mga namatayan. May mga bata na hindi pa kumakain and everything. Kumbaga mali ang konteksto na hinugot. No, ngayon, ang prosecution naman, hindi ko alam kung prosecution ba or mga taga-suporta ng prosecution, pumalag sila doon sa video ni Senator Judge Pia Cayetano na lang daw, yung clip lang daw noong pagtatanong niya. Dapat daw ang i-post ni Senator Pia is yung buong impeachment trial. Kumbaga parang bumalik ba sa kanila yung kanilang gusto na, 'di ba? Yung iprenesenta nila yung clip lang, pero buti ang depensa merong mga part doon na kanila pinakita para malaman talaga yung buong konteksto. Parang taste of your own medicine ang nangyari. Hindi ko na monitor. Pero syempre baka naasar sila kasi gawain rin nila yung gano'n. And maibalik ko dun sa pattern of violence. Nandiyan ang mga kongresista na yung kanilang mga miyembro ay napapatay at nakakapatay bilang teroristang NPA. Baka yun ang tunay na mayroong pattern of violence sa ating gobyerno, yung mga ganong miyembro ng mga makakaliwang party list sa Kongreso. Wala naman nagki-question sa kanila. So ngayon, biglang ilalagay mo kay Sara Duterte na siya ang may pattern of violence. Sila nga ang lumalaban sa kriminalidad at mga terorista sa bansa, kasama ng kanyang ama dati at ng Armed Forces at ng PNP, sila pa ang inaakusahan na mayroong pattern of violence. Alam ng mga Pilipino na sila ang nagpoprotekta sa atin lahat laban sa mga kriminal at terorista dito sa bansang ito. Siguro bilang panghuli na lang po, Chairman, na lang po minsan ninyo sa ating mga kababayan, lalo na't mahaba pa itong impeachment, paano ba ang kanilang pag-treat itong mga naririnig at napapanood
nila, paano ba nila himay-himayin, paano ba nila i-absorb ito, kasi sabi nga ang impeachment hindi ito kagaya ng regular talaga na korte, kaya meron tayong naririnig ng mga opinion, pero wala na, narinig na natin, kahit sabihin na i-strike yan sa record or sa transcript, wala na yan sa transcript, narinig na, which is pwede pang ma-replay po, Chairman. Siguro sa panghuli po, ang masabi natin sa ating mga kababayang Pilipino, milyong-milyong Pilipino, pati sa mga kabataang Pilipino, dito sa ginagawang impeachment, panoorin lang natin, meron tayong mga natututunan kung gusto natin magbugas siya and on other legal matters, pero sa puso ng milyong-milyong Pilipino, alam natin ang katotohanan kung sino mga national leaders natin ang merong tapang at malasakit para sa sambayan ng Pilipino. Ang Pangulong Rodrigo Duterte na talagang binantayan tayo laban sa mga kriminal at terorista. Ngayon wala dito. At si Vice President Sara Duterte na pinagpapatuloy lamang ang pag-aruga ng kanyang ama sa ating bansa. Sana ma-realize natin na nakikita naman ng karamihan na this is talagang pinupolitika lamang dahil siya naman talaga ang pinakamataas ang rating. At lalo pang ang tumataas ang rating ngayong panahon na ito. Ibig sabihin talagang alam ng mga Pilipino kung ano ang katotohanan. Ang katotohanan dyan, si Sara Duterte ang magbabago sa ating bansa ngayong 2028.